Alam niyo mga kotsero, it seems, nagso-solidify na yung bagong opposition. It seems na meron na talagang movement sa bagong opposition. And it is no longer the Liberal Party. Wala na. Sila yung old guard. Sila yung lumang lumang opposition. It seems it is going that direction. Mukhang I'm not saying it is already, but it seems to be the direction na tinatahak ng partido ng mga Duterte. And wala namang problema magkaroon ng opposition eh. Maging malinis lang. Yun lang naman, maging malinis lang. Wala problema sa opposition, maging malinis lang. It seems yung lumang alyansa is no more. The old alliance is no more. And wala na, the line the lines, the battle lines are drawn. Aga, no? Wala pang midterm elections. Sayang. Alam nyo, ang maganda lang dito siguro, unlike the old opposition, dito, hindi masyadong, yung mga players, hindi sila magkaagalit. Ganun siya. Yung mga players, hindi masyadong magkaagalit. Ang magkakagalit, yung mga supporters. Pero yung mga players, tulad yan, nagkaroon ng basic education report, si PBBM, saka si VP Sara, they're civil. And they're not just civil as in hi, hello lang. As in, may mga they were seen talking. So walang kumbaga, ang away talaga is really happening sa level ng supporters. Which, parang, hindi, siguro, resulta na rin yun dahil ang issue naman talaga is not between BBM and Sara. It's really between Sara and Martin. So, kaya siguro ganun. But, syempre, dahil alliances, they're being pulled apart. But it's okay. That's how politics is. Ganun lang talaga yun. It happens. It happens. Ganun lang talaga sa politika. Okay. Game. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Ayan. So kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. So mga kutsero, kung gusto nyo pong magpadala, download nyo lang yung Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo pa ang account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jazzy, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Here we go. Which I think, ito yung proof. This is the proof of the formation of the new opposition. Bakit? Kasi bukas magkakaroon ng event na bagong Pilipinas. Alam naman na natin lahat yan eh. Alam na natin lahat yan. So, ano yung bagong Pilipinas na kick-off? According to the news, ito dong kick-off na to is about a declaration ng commitment ng Philippine bureaucracy ng gobyerno para mag-level up ng government services para marating ang bagong Pilipinas. So, kung nung panahon ni Digong, it is change is coming, dito is different. It's bagong Pilipinas. Kumbaga, nandun na yung change. Ipagpapatuloy na lang, parang ganun. New Philippines. Pero ang branding is doon sa, naka-align doon sa tatay. Alam naman natin, di ba, bagong lipunan. So, bagong lipunan, bagong Pilipinas. And, I think that's the logic behind it. Sabi pa,
So magandang maintindihan ito kasi napaka multi-layer ng bagong Pilipinas. Hindi lang ito logo, hindi lang ito branding, hindi ito government program. It's multi-sectoral, multi-level na concept na i-implement. Actually, in-start na siyang i-implement pero parang officially i-declare bukas na simula na ng ating pagtungo sa bagong Pilipinas. Okay, well, that's subjective, 'di ba? But hindi natin i-discount 'yun. And it will take much more work. Oo, kailangan trabahuhin 'yan. And it's okay. And I hope, alam niyo mga Kochero, ako umaasa ako na kahit I'm not 100% happy with the administration, ma-achieve natin 'to. Kailangan natin 'to eh. Kailangan na natin 'to, guys. Kailangan na natin ng bagong Pilipinas. Parang awa niyo na. The gamer in me, unang basa ko multiplayer. Ano to? Call of Duty. Call of Duty pala si bagong Pilipinas. Baka mamaya magkaroon ng bagong team sa Call of Duty, pangalan Bagong Pilipinas. Diyos ko. At anyway, sino kaya yung ghost? Sino kaya si ghost? Anyway, so yon. So, mga Kochero, I think I think at this point, after decades upon decades of utter BS from the Cory administration to the Ramos administration to the ERAP administration, GMA administration, Panot Aquino administration, partly sa Duterte administration, I think we deserve na magkaroon na ng bagong Pilipinas. Kasi tagal na eh. Tagal na, guys. Tagal na. And one of the ways para ma-achieve tong bagong Pilipinas na to is to have a new constitution. Bagong constitution din sana. Pero hindi lahat. Yung economic provisions lang. Yun lang naman importante dun eh. So, ngayon mga Kochero, it's interesting to me na nung ngayon, kasi ako naman mga Kochero, iniisip ko, I'm sure matagal nang pinaplano to. Itong bagong Pilipinas na to. Itong konsepto na to. Malamang, hindi naman to overnight pinaplano. Hindi naman to overnight. So, matagal na to. So, most probably, matagal na rin itong pinagpaplanuhan ng mga, kung sino mang organizers nito. At na-communicate na to sa buong bureaucracy. So, I'm pretty sure, alam na mga politiko to kung kailan mangyayari, ano yung concept, etc., etc. All of a sudden, I mentioned that because all of a sudden, may biglang ganito. Yan. Why oh why? Why did you schedule it at the same time? Di ba? So, para sa akin mga Kochero, this is undermining the other event. Parang dito parang pinapakita dito na hindi kami susuporta sa bagong Pilipinas nyo. Dito kami sa Davao. Ganon. Diba? Why? I mean, of all that the Sundays that you could schedule it. Of all the Sundays you can schedule it. I-schedule nyo talaga, isasabay nyo doon sa launch ng isa sa mga, by the way, this is not just a small launch. This is not just a small kick-off. Malaking kick-off to. Luneta Grandstand ba naman eh. Doon yung talaga isasabay. So meaning, mag-flex din kayo at the same time? Sabi ni JQ, prayer rally, dilaw na dilaw. Hindi ko na nga sinabi ko naman. Diyos ko. So, yun. So, obviously, there is an effort to undermine. It's ang tawag ng mga
mga kabataan dyan, shade. It's a shade. Na parang sinasabi dun sa isa, hindi kami ano dyan, meron kaming sarili namin. Bahala kayo, magsama-sama kayo dyan. Ganon. And iniisip ko, ano ba yung gagawin dyan? What is it for? Yang anong yan, yung prayer rally na yan. Kasi yung kabila, malinaw yun eh. Alam natin kung bakit may event. The event is to launch yung Bagong Pilipinas campaign, and the Bagong Pilipinas campaign will be kumbaga, yun na yung theme of the administration, Bagong Pilipinas. Eto, malabo. Ang sinasabi nila, charter change. Yung sinasabi na charter change. Kasi, ang sabi, si Baluran. Si Baluran. 3rd District Councilor Conrado Baluran said in a statement that the prayer rally, quote-unquote, is being organized to protest the tactics allegedly being employed by movers of the PI to obtain signatures in support of charter change. So, para daw sa ano yan? Para daw sa People's Initiative. Protesta daw yan laban sa People's Initiative. Okay, so wala kayong maiisip na ibang schedule? Is that urgent? Ba't nyo ginawa last Sunday? Or sa the following Sunday? Alam nyo naman na mag-iimbita ang Bagong Pilipinas ng mga cabinet members. Mag-iimbita din sila ng mga senador. Mag-iimbita din sila ng members of the Congress. So, ibig sabihin, si VP Sara hindi pupunta dito sa Bagong Pilipinas kahit cabinet member siya. Kasi may mga narinig ako kanina sa mga testimonials, isa daw sa mga magsasalita, si VP Sara. Or sa bagay, pwede naman siya lumipad-lipad, di ba? Dito muna siya sa umaga, tapos sa hapon, doon siya sa Bagong Pilipinas. Pwede rin naman. Diba? We don't know. But alam nyo, mga Kojero, ito pa sinabi pala. Sabi, together with the calling for every Filipino people to participate in this greater cause for a nationwide campaign, Davao City will remain resilient and will not just stand aside as an observer but shall take part, continuously striving to unite for one nation, one strong opposition. It's their word, not mine. Sila lang sabi niya na, di ako. So the unity team is dead. The unity team is dead. Wala na. Hindi ako nagsabi na na sila yung opposition. Sila yung nag-claim noon. Striving to unite for one nation, one strong opposition. Sila nagsabi niyan. Hindi naman nila kinwalify na tungkol sa PI. No, they didn't. We have to act on one goal. Dapat respetuhon puntan nila. We should also be respected by them just because of their intention to remain in power. Tapos ang estimate nila is around 50,000 people daw ang pupunta doon. Okay. Sige. Paano natin yung balita tungkol dyan? Ay, hindi. Hindi yan. Ano ko na pala yan. Ano natin yung balita tungkol dyan? Ito yung sabi. Kasado na ang kick-off rally bukas ng Bagong Pilipinas pero nilinaw ng Malacanang na hindi yan para sa charter change. Sasabayan niya ng prayer rally ng mga taga Davao City kontra People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
Puspuso na ang paghahanda sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas campaign bukas. Inaayos na ang stage at todo practice na ang mga performer. Dito nga sa open area ang pwesto ng mga manonood sa Bagong Pilipinas kick-off rally. Sabi ng PCO na sa 200,000 ang kanilang inaasahang magpupunta rito. Meron din mga artists na magpuperform sa rally. Inihahanda na rin ang area para sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, kung saan pwedeng mag-avail ng government services. Inaasahang magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa kick-off rally. Ayon sa Presidential Communications Office, ilalatag din ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga programa tungo sa anilay Bagong Pilipinas. Sa laki po ng extent and significance ng idea ng Bagong Pilipinas, deserve po nito ng ganito kalaking megaphone. Hindi enough na ganun lang siya, press release or isang EO lang. Kailangan ito ipagsigawan. Kinondi na naman ng ilang grupo ang magaganap na kick-off rally. Ayon kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, gagastos na naman ng gobyerno sa isang rally na walaan niyang katuturan sa gitna ng puro kayo rally ng ayuda. May mga nakausap rin daw sa mga barangay at SK officials na sinabing gagamitin ang rally para itulak ang charter change o pagbabago sa saligang batas, bagay na itinanggi ng Malacanang. Definitely not. This is an activity by the Executive Department for the Covenant of Bagong Pilipinas. Wala na pong ibang reason to. Yung charter change, sir, nasa teritoryo na yan ng Congress. Hindi na yan part ng executive responsibilities. Hindi rin daw required ang pagdalo ng mga government employees. It's not required, but it's encouraged. Kasi makakatulong yan sa Bagong Pilipinas. Ilang kalsada ang isasara sa paligid ng Quirino Grandstand simula bukas ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Payo ng MMDA sa mga motorista, iwasan muna ang bahagi ng luneta. Pwede ho tayong gumamit ng EDSA at saka C5 para ho maiwasan lang yung lugar na yon. Those traveling from north to south and south to north. Nasa 1,000 tauhan ng MMDA ang ide-deploy para magmando ng trapiko. Ang Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sasabayan na isa ring malaking prayer rally sa Davao City bukas. Pangungunahan umano na matataas na opisyal ng lungsod at iba't ibang grupo ang One Nation, One Opposition event bilang pagtutol sa People's Initiative para sa Chacha. Isinara na rin ang ilang kalsada sa lungsod. Nakatayo na rin ang stage sa San Pedro Square. Aabot sa 50,000 tao ang inaasahang dadalo rito, kaya naghigpit na ng seguridad. Inaasahang pupunta bukas ang pamilya Duterte sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Pulong Duterte. Kanina nga, abala na ang mga volunteers sa pagprint ng mga t-shirt na may katagang Davaoenos are not for sale. Nauna nang kinundina ng pamilya Duterte ang bayaran sa pirma na umabot na raw sa Davao City. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Yun. Yun yung balita. Ngayon, hindi pa rin well, they're saying na it's about people's initiative, etc., etc. Pero, pag maikinig ka ng ibang interview, may halo. May halo siya. So, hindi lang siya people's initiative. O, tulad nito, in-interview ng SMNI. Event that will be held tomorrow, something to do with the campaign for transparency, accountability, peace and security. Because from what is a prevailing sentiments of the people now, there seems to be an absence of a transparent management of government funds. Oh, government funds. Likewise, there is also an absence of accountability. This will be discussed tomorrow by the speakers. And there is also a danger posed by our foreign policy, which is no doubt subservient to US. May halo eh. And US is egging this government to really accept what US wants to happen in our country. And this includes the expansion of EDCA sites.
Now with US pushing Taiwan to make war with China and putting all of these war armaments in our country, the first country that China will destroy is our country. So we've got to educate our people regarding this matter Let me educate so you. that our people can act on accordingly. This is the True People's Initiative because Talaga? tomorrow, in the afternoon, the people will be in a candlelight procession coming from their barangays to the city center and pray with our religious leaders. Pray for peace, pray for our leaders to really manage the affairs of government that would be responsive to the needs of our people. And pray also that our leaders will be guided on the question of people's initiative. Because the way things are, this is not a people's initiative, but initiative of politicians who do have selfish interest within themselves. Wait lang. Alam niyo mga kotsero, wala naman akong problema doon sa sinasabi nila na ano. Kung kumukontra sa People's Initiative, I'm with them there sa pagkontra sa People's Initiative. Ayoko rin ng People's Initiative na yan eh. Ang problema lang, lagi nilang sinasabi na yung kaya lang ito ginagawa, it's for politicians to stay in power. Eh anong palagi yung ginagawa nyo dyan? You're egging on a family, a certain family, para, sila naman yung makabalik in power? Ganun ba yan? Hindi na naintindihan eh. Parang kasing ganun yung dating. Don't get me wrong ha, ang galing nila magsalita. They're talking about nationalism, they're talking about etc. etc. But at the end of the day, who are they rooting for? Sino ba ang gusto nilang isulong? Who are they rooting for? They're rooting for, gusto nga nilang mag-disturb eh. Diba? Yung ibang generals na pro Duterte, gusto nilang mag-disturb eh. Retired generals for that matter. Tapos itadamay nila, itatago nila sa image of religiosity. Anyway, tuloy natin. We will having be tomorrow will be the Real People's Initiative under the leadership of the former President Rodrigo Rua Duterte. We don't Case have in that point. in mind to become an opposition. It is just a people showing their right to express their sentiments. With the hope that government will respond. May pa one opposition na nga kayo eh. Want them to do. So based on the feedback that you're receiving from the people on the ground, what is the real state of the nation under the present administration right now, sir? Well, let's find this out tomorrow. Because the speakers will educate us. In fact, this is the real purpose why we're calling this. This is designed to educate our leaders and our people tomorrow. Let me educate you. Sir, what is your message to our fellow Filipinos, our overseas Filipino workers abroad, and all of those who are watching, will be watching the program tomorrow? What is your message? The event tomorrow has nothing to do with the Dutertes. The event tomorrow has nothing to do with Davao. But the event tomorrow has something to do with our state of affairs affecting our brother Filipinos now. Oh my God, why So do I hope find it hard to that believe? let's unite to pray that this government will be made aware of the state of our people who are in need of government's response. Thank you. Ayan, yan yung isa. Yan yung isang interview. Meron pa ako isang interview na narinig. Ito naman. Kakaroon ng prayer rally, no, for tomorrow that will be led by, of course, our former President Rodrigo Duterte.
And magkakaroon din tayo ng leaders forum, no, in the morning for the whole day. Pero the reason that we are here, matagal na naming pinapakiusapan si dating Pangulo, si Tatay Digong, na magkaroon ng ganito. Kasi talagang kailangan namin ng guidance dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. So, talagang matagal namin siyang pinapakiusapan na kung pwede mangyari ang isang ganitong pagtitipon-tipon, no, ng mga concerned citizens. So, shall we say, ito yung totoong People's Initiative? Yung People's Initiative na yan, alam naman na natin, ano, marami na tayong narinig na kanya-kanyang kuro, no? Pero para sa akin kasi nagkakaroon ng legislative crisis sa ngayon. Alam natin kung ano yung nangyari sa Senado na unprecedented, 24 senators ang pumirma. That is against People's Initiative. At ito nakakabahala kasi alam naman natin kung ano ba to, government's initiative o People's Initiative. Naha-hijack kasi ang sabi naman ang sabi ng upper house ng mga Senate na nanggagaling ito sa Congress, no? So Lower house. Nagiging government's initiative, hindi ito People's Initiative. At ang nakakainis doon at nakakabahala din at the same time dahil para sa amin to para sa taong bayan. So ang nangyayari, naha-hijack ang People's Initiative na dapat ang intensyon nito ay mahusay naman at maayos kung nanggagaling talaga sa taong bayan. Pero kung merong manipulation ng ibang mga politiko for their self-interest, yun ang hindi maganda. Ma'am, gano'ng karami yung mga taga Metro Manila, mga kasama po niyo na pupunta sa event? Well, kanina, ang dami namin sa mga eroplano kasi iba-ibang flights. Actually, kahapon may mga dumating na katulad ng ating mga ibang vloggers at yung mga ibang so doon na pala sila. Leaders, no? From nationwide ito, nationwide. At talaga namang nagtawagan kami nagtawagan kami na nabigyan tayo ng isang pagkakataon na magkaroon ng isang peaceful and prayer rally, and then at the same time, yun nga, pinakausapan namin na sana magkaroon ng leaders forum para naman magkausap-usap at para malaman namin kung anong direksyon ng ating bansa. Matagal na kaming nakikiusap sa kanya actually. Talagang matagal na kaming nung medyo nagkakaumpisa na magmula pa nung agri-smuggling, no, na nangyayari sa mga sibuyas at tumataas ang mga presyo, bigas at kung ano-ano pa. Marami tayong concern, no? Aside from yung PI, ito na lang nga yung nangyari ng People's Initiative dahil umalman na rin ang Senado, no? Pero marami pang mga pangyayari even before this, bago itong mga nangyaring to. At saka yung yung people's yung ating freedom of speech and expression. Yan ang nakakatakot kasi nasa harap ako ng SMNI. Kayo yata yung unang-unang binalatan na ito, no? So masakit dahil kami kailangan natin ng dissenting opinions, kailangan natin naririnig yung mga mahusay, constructive criticism, no, para sa bansa. Constructive criticism? Kung hindi natin maririnig to at makaka-curtail naman ito, cornerstone ito ng ating democracy. So hindi tayo talaga pwedeng pumayag sa ganitong sistema. So it's really not just about the People's Initiative. Marami talaga silang issues. This is not, hindi ito, I don't think this will end up as a prayer rally. Hindi ito prayer rally. Baka prayer rally is one of their activities. Isa sa mga activities na gagawin nila. But this is not a prayer rally. It's not. This is a flex. Flex to, flex. Show of force to. This is a show of force. Bakit? Ginawa lang naman nila to nung nabira na si VP Sara. Sabi nila, matagal na silang walang reklamo. May reklamo. Sabi nila. Nagreklamo sila ng ganito, nagreklamo sila ng ganyan.
And even if yung mga reklamo nila ay nabibigyan ng solusyon, pero hindi pa rin sila tumatahimik. Hindi siya tumatahimik. Pero, for every issue, pag natapos yung isa, magbi-bring up ng bago. Hanggang sa, lately, lumalaya nung nabira si VP Sara sa Congress. Alam naman natin lahat yon. Lahat tayo aware doon. Ang daming nag-super chat. Wait lang, sorry. Sasahin ko Circle Sport PH, good evening. No more pro-China politician. Salamat sa super chat. Raiden Shogun. Coach Davao Republic na ata itong sinasabi nila. Oo nga, mukhang gano'n na nga. Judith, salamat sa yung super chat. God bless din po sa inyo. Yan. Tsaka kay Christine Jimenez, salamat sa stars. It's very, very much appreciated. Very, very much appreciated. Anyway, going back. This is not a prayer rally. If anything, this is like a modified version of people power na mas konti ang tao. Kasi Davao lang eh. Ganun siya. It's a modified version of people power. Ano ba nangyari ng people power? Prayer rally. Ganun lang naman siya. Prayer rally daw yun eh. Prayer rally daw yung people power eh. Hindi ito prayer rally. Baka merong may prayer session. Magsasama-sama. Kasi, ang sabi ni Vivian Velez, they're asking for direction eh. Direction from what? Direction for what? For what purpose? Dahil hindi nyo kayang suportahan yung administration. Bakit hindi nyo kayang suportahan yung administration? Marcos eh. Binibira si BP Sara eh. Ganun. Di ba ang pangit? Do you really have the nation's interest at heart? Nasa puso nyo ba talaga ang interest ng taong bayan? Kasi ako, mga kotsero marami na nagtatanong pupunta ba ako sa Bagong Pilipinas? Hindi. I won't. Bakit? Number one, family day. Oo, family day. Yung oras sa pamilya ko yun. Konti na nga lang oras ko sa kanila. Kukunin nyo pa. Una. Pangalawa, I will support, sige, pero I will also observe. Suportahan ko yan kasi maikinabang taong bayan dyan eh. Pero obserbahan ko din. Baka one of these days, pumalpak. And we have to we have to make sure na ang ating mga opisyal ay on their toes. Naalisto sila. So, hindi ako supportahan ko yan, pero hindi ko na kailangan pumunta. Tapos may mga nagsasabi, hindi ka lang pupunta sa kay Bagong Pilipinas kasi pupunta kang Davao. Anong gagawin ko dun? Anong gagawin ko dun sa Davao? Kung pupunta ako dyan, puntahan ko yung Pearl Farm sa Tagum. Magbabakasyon ako, Diyos ko, stressful ng buhay ko. Tapos, diyan ko pa ibubuhos. Magbabakasyon ako. Diba? Pero this is different. This is a people power version to. O baka nagte-testing sila ng people power. Baka. We don't know. It's a possibility. Bakit? Hindi. Why not? Sabihin, hindi people power yan. Sinabi na nga ni Vivian Velez eh. Dito pa lang sa title nila eh. One opposition nga daw, di ba? Sana yun? Ayan, one nation, one strong opposition. Tapos, ang dami na nilang inisyo. Inisyo nila yung China, inisyo nila yung agriculture, inisyo nila yung SMNI, etc. Doon ako nagulat sa SMNI kasi
May violation na nga eh. May violation na pero para sa inyo, wala. Wala kayong pinagkaiba sa mga dilawan na sumuporta sa ABS-CBN. At saka, alam nyo, mga kotsero. Tinan nyo paano mo masasabi na they have the Filipinos' interest at heart? Tinan nyo to. Hindi nila nasuportahan to? Unemployment rate drop attributed to PBBM sound economic policies. Hindi nyo kayang suportahan to? Kasi ito, maikinabang talaga dito taong bayan. At sino nagsabi niyan? Surigao del Norte pa nga. Malapit lang sa lugar nila yan. The Philippine Statistics Authority on Tuesday reported that the unemployment rate fell to 3.6% in November from 4.2% in October or to 1.83 million from 2.9 million. See, more or less 1 million na nagkaroon ng trabahong Pilipino. Ayaw nyo nun? Hindi kayo happy dun? Ayaw nyo? Ba't ganun? Kaya kaya naiisip ko talaga, hindi talaga nila iniisip ang kapakanan ng Pilipino. Why are they messing with something that is working? Puro ing, no? Why are they messing up something that's working? Umuubra eh. Buti sana kung hindi umuubra, magwelga kayo, wala akong pakialam. Sasamahan ko pa kayo. Sasamahan ko pa kayo. Kaso hindi, it's working. Umuubre. Bumagsak na yung unemployment rate natin eh. Single digits na siya ulit. Oh. 3.6% November. Ito pa. NEDA. Anong sinabi ng NEDA? NEDA, upbeat on the Philippine economy, cites policy reforms and initiatives for sustained growth to European investors. Bakit? Ano bang sinabi? Pakita ko sa inyo yung balita. In the third quarter of 2023, the Philippine economy grew by 5.9%. Medyo off target sila kasi ang target nila is 6%. So off target sila ng 0.1. NEDA estimates show that the country will need to grow by at least 7.2% in the fourth quarter to meet the low end of the GDP growth target of 6 to 7% for the year. Konti na lang 0.1%. Pero kailangan daw ang ihabol nila is 7.2 sa fourth quarter kasi ito third quarter lang to eh. But again, mga kutsero, we're on target. 5.9%. So kung maganda yung fourth quarter numbers ng ating GDP, we are on target of 6 to 7%. Ayaw nyo nun? Hindi kayo happy? Ba't hindi kayo happy dito? Kasi Marcos. Kasi hindi Duterte. Ang pangit. Sana, pag sinabi nyo na we have the Filipinos' interest at heart, mag-contribute na lang kayo dito kasi umuubre. Mag-contribute kayo dito sa 5.9% sa pagpapataas ng GDP natin. Bakit kailangan nyo ng ganito? People power veiled as a people's rally. Ayaw nyo mag-contribute? Gusto nyo lang bumatikos? Ayaw nyo mag-contribute? Ito pa. PH records lowest inflation rate in 2023
government to continue measures to protect Filipinos' purchasing power. Bakit? December 2023, bumagal pala ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin from 4.1% to 3.9%. Ayaw nyo nun? Pagpipilitan nyo pa rin yung 20 pesos na bigas? Pero bumababa na ang kuryente ng karamihan. Bumababa na ang presyo ng ang pamasahe ng karamihan. Bumababa na ang presyo ng bilihin ng karamihan. Ayaw nyo nun? Puntahan natin numero ng NEDA. PSA pala to, di pa to NEDA. Since mahilig kayo sa lagi niyo sinasabi, taas-taas ang presyo ng bilihin, etc., etc. Nag-umpisa tayo January na. January 2023 nung kasagsagan ng agri-smuggling. Naalala niyo 'yon? Nung umabot na ng 700 pesos sa isang kilo ng sibuyas, 8.7% ang ating inflation. Mataas ang presyo ng bilihin ng lahat. Bumaba ang purchasing power ng ating mga kababayan. Yun ang epekto ng inflation. Pero tingnan nyo, nag-steady siya ng baba. From 8.7 noong January to lowest 4.7 ng July. Ayaw nyo nun? Hindi kayo happy? Hindi kayo happy? Ayaw nyo nun? Ayaw nyo? Sige, admittedly, nagkaroon ulit ng spike. Ayan, 5.3 naging 6.1. Bumalik sa May number, 6.1. Nung September. Ano bang issue na ito? Bigas yata to eh. Ito yung nagkaroon tayo ng shortage sa bigas. Oo, naalala ko yun. Ito yun. Ito yung shortage ng bigas. Tapos nagpa-price cap si PBBM, di ba? Nagpa-price cap. Ayan, 6.1. 5.3, 6.1. After na-address yung price gap, yung price cap, na-address yung issue ng bigas, ano nangyari? Bumaba to 4.9, 4.1, and then 3.9. Ayaw nyo nun? Hindi kayo happy? Sa sobrang hindi kayo happy, mag-organize kayo ng rally para i-undermine yung event ng paglo-launch ng bagong Pilipinas. Hindi kayo happy. Punta tayo sa safety. Crime rate down to 8%. Down 8% from January to October 2023. Ayaw nyo. Sabi nyo, ay, grabe naman panahon ngayon ni PBBM. Nakakatakot na uli maglakad sa kalsada, etc., etc. Kasi hindi nagmumura yung presidente. Invento ko lang yun. Hindi naman lang sinabi yun. Pero sinabi, kasi weak leader, weak leader. Wala, ganyan talaga, weak leader, etc., etc. Citing the latest data from its Crime Information Reporting and Analysis System, or CIRAS, the police force recorded a total of 32,000 index crimes. Index crimes, ito yung heinous crimes. So, rape, murder, etc., etc. Drug trafficking, marami yan. Okay, the police recorded a total of 32,031 index crimes from January 1 to October 31 this year. A decrease of 2,877 cases from 34,000 logged in the same period last year. Bumaba ng 8%. Ayaw nyo pa? Ayaw nyo pa? Hindi kayo happy? Hindi. Weak leader eh. Hindi, weak leader eh. Wala yan kay Tatay Digong. Wala yan kay Tatay Digong. Matapang yun. Nagmumura nga yun eh. Sabi, qualification na pala ng mahusay na leader ang pagmumura. Presidente, magmura ka na nga lang. BBM, magmura ka na lang. Yata makakakuha ng attention nila eh. But anyway, ano pa? Illegal drugs worth
30 billion seized under Marcos admin, says House Leader. October 9, 2023. All of these are last year. From July 1, 2022, the first day of in office of our president until today, we have a total drug haul of almost 4.4 tons of shabu and almost 3 tons of dried marijuana. Dami. Ang total amount nun, lahat ng na-seize na droga is 30 billion pesos. Hindi. Walang kwenta yan kasi walang namamatay na pusher. Walang namamatay na pusher. Walang kwenta yung weak leader yan. Walang patay na pusher eh. Hindi kayo happy. PIDEA, close to 28,000 villages drug cleared since the start of the Marcos admin. Hindi, walang patay na drugs. Walang patay na pusher, hindi totoo yan. Yan ang sinasabi nila. Hindi totoo yan, walang patay na pusher. Wala kami nakikitang wag tularan na placard. Diba? Ito na muna, pang last. January 11, 2024. Very, very fresh. 985 airing cops axed aggressive drug war to continue. 908. Almost 1,000, guys. Almost 1,000 ang tinanggal sa serbisyo. Dahil sa illegal drugs. Of the 985 who were dismissed, 65 were positive for using illegal drugs, while 43 were involved in illegal drugs. Sabi ni Renny. Di totoo yan, walang nanlaban eh. Wala nanlaban eh. Di totoo yan. Anyway. 230 were demoted in rank, 10 were involved in illegal drugs. 1,701 were suspended, 60 were involved in illegal drugs. 694 were reprimanded, 3 were involved in illegal drugs. 134 were meted out salary forfeiture, 79 restricted to quarters, and 109 were denied privileges. Dami nito 3,000 sa first year and a half ni presidente. Almost 4,000 sa first year and a half. Alala ko yung kay Digong mga nasa 10,000 yata yun eh. Buong term niya, 6 years. Buong term. O kung every year ganito, 4 years lang, nalampasan na niya si Digong. Uy, nakalampas na pala tayo doon ng 1,000. Wait. Uy, nakalampas na nga ng 1,000. Uy, shoutout sa inyo lahat. Congratulations. Salamat! Anyway. Diba? Hindi kayo happy? Sana lang, umaasa ako. No? I'm hoping against hope na tomorrow will not become a moment of flex. Sa parehong side, sa side ng bagong Pilipinas at sa side ng prayer rally. Na tipong, kaya nga bukas mag-aano ako tawag dito, magbe-break ako sa social media, hindi ako magla-live, hindi ako mag-upload hindi ako magko-comment, wala akong gagawin. Yung assistant ko lang siguro, i-upload mga replay nito sa Facebook. Tsaka sa YouTube. That's about it. Bakit? Kasi ayoko makisama. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Mag-oobserba lang ako bukas, titignan ko kung anong mangyayari.
Pero sana bukas, both events will be an exercise in sincerity. Sana. Sana bukas, maging pagkakataon sa dalawang kampo na to. Total naman, tinanggap na nung kabila na one opposition daw sila. O sige, bahala kayo na yung opposition. O yung one opposition, at saka yung bagong Pilipinas, sana ay maging maging panahon para maging sincero kayo sa inyong mga supporters. Pakatotoo na. Sana i-address na rin ni Pulong yung 51 billion. Sana. Para mawala na yung question marks, di ba? Mawala na yung mga question na, uy, saan ginamit, bakit napakalaki, etc., etc. Sana bukas, sagutin na yan. At sana bukas, alam ko naman hindi gagawin to, pero sana bukas, ma-address na rin yung mga chismis ng pulburon. Pero, alam mo na kasi chismis talaga eh. What's there to, di ba? Hindi yan katulad ng 51 billion. Yung 51 billion may ebidensya eh. May dokumento ng DPWH eh. Etong wala eh. Yung pulburon, wala. Pero sige, I mean, pagtripan nyo na lang, di ba? Make a joke out of it, etc., etc., di ba? Sana bukas will be an exercise in sincerity. At sana bukas mas malinaw na yung lines na ano ba talaga. Ano ba talaga? Sa akin walang problema maging opposition ng ang mga DDS. Walang problema 'yan. Kasi at one point kailangan niyo ng at one point we need people who will fiscalize. Yung sisita ba? Pero yung sisita lang ng walang kwenta, yung walang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng LP dati, tigilan na natin yun. Diba? Kung sisita kayo, dapat yung may kabuluhan. Yung may basihan. Hindi nakabase sa chismis, hindi nakabase sa opinion, pero nakabase sa facts. Sana ganoon na mangyari na na yung pagkakaroon ba ng opposition. Kasi yun lang naman yung tama eh. Doon tayo sa tama. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Diba? Ang pangit eh. Mas mangit guys. Ang hirap tawag dito, ang hirap suportahan pag gano'n. So yun. Saan kaya aattend si Sen Aimee? Sa Davao or Manila? Malalaman bukas. I'm thinking sa Davao. But let's see. Ano yung sinunog, Aisha? What do you mean? Ano yung sinunog? Ang tanong, sinunog na ba? Ang alin? Anyway. Sunday is the loyalty check day. Oo nga, Felix Berto. Magandang magandang comment to. Loyalty check yan sa Sunday. Bukas, loyalty check yan bukas. Oo. Ganyan na mangyayari dyan. So, let's see. Ganyan na mangyayari bukas for sure. Loyalty check! DDS started to BS since BBM opposed the Chinese. Well, it did happen. It's one of their issues. Sick leave daw si Senator Aimee bukas. So, sick leave sa lahat? Diba? Hindi siya a-attend ng pareho? Well, kung meron siyang I would do that. Diba? Kung syempre, ayoko rin naman saktan yung kapatid ko. Diba? Huwag na lang pupuntahan. Para kayong di makaka-experience ng presensya ko. Ganun na lang. Diba? I would hope she would do that. Si Senator Aimee. Sana yun ang gawin niya. Sana. But we're not sure. Pero kung pupunta man siya, I would think na doon siya pupunta sa Davao. So, yun. So, there. So, tomorrow, later pala. 12:47 na sa Pilipinas eh. Later is Loyalty Check Sunday.
Loyalty check Sunday, guys. Kayo na bahala, Basta ako, nagsabi na ako. Hindi ako magso-social media bukas. Wala akong pupuntahan. Di ba? Kasi, sabi sa inyo, moderate ako dyan. Wala akong kakampihan sa kanila dyan sa ngayon. Anyway. So, yun. Hanggang dito lang muna tayo, guys, Mabilisang shoutout lang kasi nangako ako ng shoutout kagabi. Okay. Ay, sigurado ako bukas magkakaroon ng parang nung campaign, mas maraming viewers dito sa Davao kaysa dun sa Manila, ganon. Mas maraming tao sa Manila kaysa sa Davao, ganon. Ganyan ang mangyayari. Ay, maniwala kayo bukas. Ganyan ang mangyayari. Maniwala kayo. Maniwala kayo, ganyan ang mangyayari bukas. Parang nung campaign. Na-imagine ko na. Sabi ko sa inyo, ano yan loyalty check yan Paano na si Andrew E? Oo nga naman, paano na siya? Anyway. Ay, naka. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat at pinaabot na tayo ng 1,000 likes. Okay. Maraming din po salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating mga videos dito sa ating Coach Rat YouTube channel. And I'll see all of you. Okay. Shoutout din kay Edel Toto Balduesa. Yan, shoutout po sa inyo. Yan. Okay. So, yun po. Maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, subscribe, and see you next time, guys. God bless. Bye!